Hi everyone, it's me again and welcome back sa aking YouTube channel. So in this video, ituturo ko lang naman sa inyo step by step kung paano ba ayusin ang YouTube settings na dapat alam mo ngayong 2024. Before tayo magpatuloy guys, mag-shoutout muna tayo kay Sir English Carabao TV. So ito po yung YouTube channel niya. Then kapag ikaw rin gusto magpa-shoutout sa next video, just comment down below na hashtag doors pa-shoutout para ma-shoutout kita sa next video ko. So, before we start, kapag bago ka pa sa aking YouTube channel, of course, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Also, click the notification bell para lagi kang ma-notify kapag may bago akong upload sa channel na ito. So, huwag natin itong patagalin itong tutorial na to guys. So, let's get started. Settings number 1. Punta kayo sa iyong Google Chrome browser, then search kayo ng youtube.com. So, dito guys, unang-una ituturo ko sa inyo kung paano ba natin palitan ang color theme sa ating YouTube homepage. Tulad nito guys, naka-dark theme sa akin. Kapag sa inyo guys is naka-light. So ituturo ko sa inyo guys kung paano siya palitan. So malaking tulong to sa ating mga mata guys, lalo na kapag gabi, para hindi siya masakit tingnan. So napunta naman kayo sa yung profile logo. Then scroll down mo siya guys. At dito sa appearance guys, naka-dark sa akin. So itap mo yung appearance. So, use device theme. Meron siyang dark theme and meron ding light theme. So, sa akin is naka-dark theme na siya guys. So, kung pwede mo palitan ng light, so itap mo lang light. So, now, alam mo na guys kung paano palitan yung theme sa yung YouTube homepage. Punta kayo ulit sa yung profile logo. Then, itap mo yung view your channel. Then now, andito na tayo sa ating YouTube homepage. So now is, next mong gagawin, itap mo lang yung customize channel. Then madirect na tayo dito sa channel customization. And now, punta naman tayo sa setting number 2. So nakita mo yung setting logo sa gilid, itap mo siya guys. Then now, madirect tayo dito sa settings of course. So now, punta kayo sa upload defaults. Dito naman sa basic info guys, yung title is nakalagay yung channel name ko. Dito sa description guys, meron nang nakalagay sa akin na mga iba't ibang video link ko guys at iba't ibang social media link ko guys. Kasi guys, ito yung malaking tulong sa atin guys kapag mag-upload tayo ng mga video sa ating YouTube channel. Hindi tayo masyadong matagalan or mas malaking tulong to sa atin guys bilang isang content creator para mas mapadali yung process sa pag-upload natin sa ating mga video. So dito naman sa tags guys. So dito sa tags guys, sa akin nakalagay yung channel name ko at yung related sa content na ina-upload ko. But depende sa inyo guys kung doon ka na lang maglagay ng tags every upload mo sa video or sa content na ginawa mo. So dito naman sa advanced settings, sa language and caption, certification is video language ko is Filipino. Of course, kay Filipino ako. Yung title and description is Tagalog. So, yan kasi ginamit sa akin, guys. So, now sa comments is naka-on lang sa akin, guys. So, dito naman sa automatic chapter, yung sa akin, guys, is naka-allow lang siya, guys. Yung sa license naman, standard YouTube license, dapat. Dito naman sa advanced settings guys, pinaka-importante naman na dapat naka-YouTube standard license po tayo at hindi ka naka-Creative Commons kasi kapag Creative Commons nakalagay ang iyong channel Creative Commons meaning pumapayag ka na pwedeng gamitin ng ibang tao yung mga videos mo. Pero kapag naka-YouTube standard tayo, meron tayong protection and rights na dapat magpaalam muna ng isang tao na gagamitin niya or i-re-upload niya ang mga videos natin. So, kapag monetize ka na guys, makita mo na itong logo na monetization. Then, dapat yung box sa place during video mid-roll, dapat naka-check yung box. Pero kapag hindi ka pa monetize guys, wala pa to sa yung YouTube settings. So, if you're done here, punta naman tayo sa settings number 3. Yung next nating gagawin guys is punta kayo sa yung YouTube at pumili tayo ng isang video na bilang example natin ngayon. So itap mo yung video logo sa gilid. Then next is
napunta tayo dito guys. So for example, itong video na gamitin natin guys, itap natin to siya. So now dito tayo sa video details, yung next sa audience. Yung content ko kasi guys is tutorial. Ginawa ko ito, hindi to para sa mga bata. So sineset ko siya guys sa not made for kids. So no, it's not made for kids. So kapag yung content mo guys is all about for kids, so iset mo siya sa it's made for kids. Kasi meron tayong sinusunod dito nga rules guys, yung COPPA, so Online Privacy Protection Act. So kapag yung content mo is same sa akin, so iset mo siya guys sa not made for kids. So next naman guys is punta tayo sa, tap mo yung show more guys. Sa automatic chapter naman guys, for my opinion, kapag kapareho tayo ng content, Tagalog yung language gamit ko, para sa akin i-uncheck mo lang siya. Dahil gumagana lang ito sa mga English content at parang hindi naman to gagana sa videos natin guys kasi Tagalog yung language na gamit natin. So yung ginawa ko is i-uncheck ko na lang siya. So dito naman sa featured places guys, sa future automatic places guys, sa akin in-uncheck ko na lang siya kasi ayaw kong malaman ng mga tao kung saan ang naroroonan ko ngayon. But nagdepende sa inyo guys kung gusto mo i-share yung location mo kung nasaan ka ngayon. So nagdepende na sa inyo guys, i-check mo ba siya or i-uncheck. So dito naman sa automatic concept experiment, for me guys, nothing big deal dito kasi experiment pa naman siya. So sa akin, i-uncheck ko na lang siya. Sa tags naman guys, kung anong klaseng content na ina-upload mo or content na ina-upload mo today, so dapat guys, same sila sa tags kasi yan ang importante guys. So dito naman sa analytics sa YouTube Studio guys, kikita mo ito guys sa yung YouTube Studio app, then punta ka sa yung analytics sa audience. So dito guys, ito yung chart. Ito yung best part guys kasi dito mo makikita kung anong best day or magandang oras na mag-upload ka ng video sa yung YouTube channel. So dito guys, makikita mo yung makintab na colors, yung meaning viewers. So sa akin guys, 6 PM, ito yung time na maganda mag-upload ako ng video sa aking YouTube. Dito naman guys, makita din natin yung edad na nanonood sa atin. Mas marami sa ating nanonood guys is 25 to 34. So meron tayong 38%. So ayan guys. Dito naman tayo sa sa country naman guys, makikita natin is mas marami sa akin yung Philippines, 84.8%. So, ayan lang kasimple guys na dapat alam mo talaga ngayon 2024. So, kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na ito, huwag po nang kalimutan mag-subscribe. And I wanna say thank you for watching guys and see you in my next video. Bye-bye. God bless all.